lalabas ng medical bulletin kung seryoso o life-threatening ang kondisyon ng isang opisyal na aniyay hindi naman ang kaso ng Pangulo. First, the first 3 impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is, Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in the order of business within Isa sa mga resolusyon ng ano? Pasok. Ibig bang sabihin ito ay tukoy na ang kinaroroonan ngayon ni Zaldico? Nako, yan na. Magandang tanghali, Ella. Kung pagbabatayan lamang natin yung dokumento na naka-attach doon sa petisyon na inihain ni dating Congressman Zaldico. Diyan inihain niya sa Korte Suprema. Nako, nawala. Bakit? Nangyari? Ulit-ulit. Makikita natin doon na siya ay nasa Sweden, no? Yes. Magandang morning sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Di nyo mauto ang taong bayan! Recorded kayo! Ano? Magsinungaling pa kayo. Ano kami, uto-uto? Akala nyo sa amin, maloloko nyo kami? Oo. Di ba na nakakalabas? Alamin natin yung mga usapin na yan ngayong umaga. At impeachment complaint versus Bibi Sara, binasura ng Supreme Court! Yan ang mga balita ngayon. Sinisipon na naman tayo Sobra ka na Rhinitis. Dr. Lechon, mas mainam na maging transparent sa health condition. Dapat. Dapat lang. Dahil kung hindi nyo sasabihin at kayo ay biglang na problema, hindi namin alam kung nasa na kayo, sino ang uupo? Mag-a-appoint kayo? Hindi pwede. Mayroong BP Sara. Abangan namin ang pag-upo ni BP Sara. Yan ang hinihintay ng taong bayan. Simulan natin dito. Hirap ang Malacanang na makumbinsi ang taong bayan sa kanilang ipinakitang video ng di umano'y tunay na kalagayan ng kalusugan ni BBM. Nagsuspecha patuloy ang mga netizens na tila pre-recorded ang pinalabas na video sa Facebook page ng PCO na sana'y dapat nag-Facebook Live na lamang itong si BBM para daw kapani-paniwala. Pero umani ng tanong at reaksyon ng pahayag ng Malacanang na hindi na raw kailangan ng medical bulletin sa kalusugan ni BBM sa kabila ng kanyang pagkakadiagnose ng diverticulitis. Sa isang palace briefing, ipinaliwanag ni PCO Undersecretary Claire Castro na karaniwan lamang naglalabas ng medical bulletin kung seryoso o life-threatening ang kondisyon ng isang opisyal na aniyay hindi naman ang kaso ng Pangulo. Aniya, kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, bakit kakailanganin ngayon ng medical bulletin? Tama. Mas reliable po siguro na ang Pangulo ang nagsasabi ng kanyang nararamdaman. Mali! Oo, tama ka dyan. Doktor ba siya? Alam niya ba yung findings ng katawan niya? Oo, may mga examen yan. Hindi, ito kasi mahilig din tong... Oo. Hindi natin, alam nyo, ito hindi natin alam kung ano yung mga paandar nila. Sabihin nyo ang totoo sa taong bayan. Malala na ba? Hindi na ba kaya? Bakit tinatago nyo? Transparent dapat, Kung meron ka ng findings, ingat, At sabihan mo na yung pangalawang Pangulo na i-take over na. Pag hindi na kaya, mag-resign na. Katawan naman niya po yun. Dahil dito, umusbong ang tanong ng publiko. Mas mabigat ba ang self-assessment ng Pangulo kaysa sa opisyal na medical diagnosis ng doktor? Ipinaliwanag naman ni Attorney Trixie Cruz Angeles kung bakit mahalaga na nagpapakita ang Pangulo. Lalo na siya mismo ang nagbalitang mayroon siyang dinaranas na karamdaman. Bakit mahalaga na nagpapakita ang Pangulo, lalo na siya mismo ang nagbalitang mayroon siyang dinanas na karamdaman? Ang kasagutan, noong 2020,
Si Atty. Dino De Leon ay nag-file ng petition for mandamus laban kay Pangulong Rodrigo Duterte et al. Para i-disclose ang tunay na estado ng kanyang kalusugan at ilabas ang kanyang medical records. Sa pagtanggi ng Korte Suprema, sinabi nito, the court also deems it proper to emphasize that in the recent months, the President has been visibly holding regular cabinet meetings, belying petitioners' insinuation that the President is suffering from serious illnesses. Further, the President's regular televised addresses to the nation as regards the government's response to the COVID pandemic show that the President has been actively performing his official duties. Apparently, petitioner's allegation that the President is seriously ill is Agoy. unsubstantiated and is based merely on petitioner's surmises and conjectures regarding his perception. Kung halimbawa, totoo man na malalaan na dahil nakukuha nga doon sa mga pinagbabawal ng candy para mabilis. Pag doon talaga nakuha yan, matagal yan bago gumaling. Oo. Ano ba ito? Palala ba ng palala na? O talagang hindi na ba gagaling? Oo. Bakit kasi biglang sinugod? Meron pa ngang balita, biglang napasugod eh. So ngayon, hinahanap siya sa kanyang mga event. Yung mga ate na niya, mga kung ano-ano man. Wala pa rin eh. Sinagsabi niya, isang reporter ng Palas, hanggang ngayon hindi makita. Ngayon, ang sabi ni Dr. Lenchon, sumagot sa St. Luke's, pag sekreto sa medical condition ni Jungag, alamin natin, bakit kailangan nyo isikreto? Ano ang kinakatakot nyo? Dito, bakit kailangan pang itago sa milyon-milyong Pilipino para lang may pagtakpan? Ganun ba yun? At reaksyon mula sa publiko ang pahayag ng Malacanang na hindi na umano kailangan ang paglalabas ng medical bulletin kaugnay sa kalusugan ni Pangulong naman Ferdinand tayo Marcos Jr. sa kabila ng kumpirmadong diagnosis ng diverticulitis. Sa isang Palace briefing, ipinaliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na naglalabas lamang ng medical bulletin kapag ang kondisyon ay seryoso o life-threatening, na aniya ay hindi naman ang kaso ng Pangulo. Ayon kay Castro, kung sinabi na mismo ng Pangulo na hindi life-threatening ang kanyang nararamdaman, hindi na raw kinakailangan ang opisyal na medical bulletin. Dagdag pa niya, mas reliable umano ang pahayag ng Pangulo dahil katawan niya mismo ang nakararanas ng Doktor ba siya? kondisyon. Paulit-ulit tayo Dahil dito, umusbong ang tanong kung mas dapat bang bigyang bigat ang sariling assessment ng Pangulo kaysa sa paliwanag ng doktor, lalo na't ang kalusugan ng pinuno ng bansa ang pinag-uusapan. Nauna ring binanggit ng ilang mamamahayag na sa usaping medikal, mas mainam kung doktor ang nagbibigay ng paliwanag upang maiwasan ang haka-haka. Gayunman, iginiit ng palasyo na sapat na ang pahayag ng Pangulo at ang kanyang pagliban sa ilang aktibidad ay bahagi lamang ng medical advice na magpahinga. Mariing itinanggi ng St. Luke's Medical Center ang mga kumakalat online na umano'y medical test results na iniuugnay kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at iginiit na ang mga dokumentong ito ay peke at falsified. Binigyang diin ng ospital na ang mga medical record ay mahigpit na itinuturing na pribado at sekreto, at saklaw ng umiiral na mga batas sa patient confidentiality at data privacy. Ayon sa St. Luke's, tanging ang mismong pasyente lamang ang may karapatang makatanggap at maglabas ng sariling medical records, at ito ay isinasagawa lamang sa pamamagitan ng autorisado at opisyal na hospital channels. Dagdag pa ng ospital, ang anumang pagkuha, pag-post, o pagpapakalat ng medical documents na hindi dumaan sa mga lehitimong proseso ay automatikong itinuturing na hindi autorisado at posibleng huwad. Bakit ba umingay itong mga, itong nasa ospital lahat? Malala na ba? Malubha na ba? Tapos ngayon, kailangan may public advisory. St. Luke's Medical Center is aware of medical test result, policies circulating online and social media claiming to the pertain to the President. Bahala kayo dyan. Bakit ayaw pa kasi lumabas? Di ba lagi naman siyang nasa, nagla-live, minsan, in-interview. Bakit ngayon hindi ma-interview?
At parang peke pa ata yung mga lumalabas na interview. Oo, Nino, parang sinasabi rito na in-interview daw ni Ander, recorded daw. Anak ka ng bugi. 'Di ba? Recorded daw yung pagkakuha ng video na yun. Oh. Mali pa tayo ng issue. Mapunta tayo sa impeachment. Kaya siguro nakakaramdam na kung anong-anong sakit sa katawan, natatakot sa impeachment. Pero, ang good news ngayon, excuse me, si BP Sara, binasura ng Supreme Court yung impeachment complaint. Very good yan. Good job yan, Supreme Court. Alamin natin ang balita ngayon. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. The court clarified the following points. First, the first three impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is, Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in the order of business within the required 10 session days. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. Second, the court reiterated Gutierrez versus House of Representatives. Yan. However, it further elaborated that an impeachment complaint filed in accordance with the first mode of impeachment, which is Article 11, Section 3, Subsection 2, is deemed initiated for purposes of the one-year bar in Article 11, Section 3, Subsection 5 when A. A properly verified and endorsed impeachment complaint is referred to the Committee on Justice. B. A properly verified and endorsed impeachment complaint is not placed in the order of business of the House within 10 session days, or referred to the Committee on Justice after it has been put in the order of business within 3 session days, as required by Article 11, Section 3, Subsection 2 of the Constitution. Or C. No articles of impeachment are transmitted to the Senate before the House adjourns sine die. This means that the initiation of an impeachment complaint must occur during the term of Congress. Third, the court affirmed the power of the House of Representatives to promulgate its own rules on impeachment. However, it clarified that Section 2 of the House Rules, as it is currently worded, requires the referral to the Committee on Justice, even when it is filed through the second mode. The second mode is provided in Article 11, Section 3, Subsection 4 of the Constitution, where the endorsement of at least one-third of the members of the House of Representatives would be sufficient to transmit the articles of impeachment. In view of the current wording of Section 2 of the Rules on Impeachment, as drafted and promulgated by the House in its 19th and 20th Congress, the House may, optionally, upon its own prerogative, refer an impeachment complaint already endorsed by at least one-third of all its members to the Committee on Justice, but only for the following purposes. Number 1, to ensure that the endorsement of the members of the House is verified. Number 2, to confirm that the evidence supporting the grounds in the complaint exists and that every member of the House has been given a copy of the complaint, as well as the evidences supporting it. And 3, to respect the committee's prerogative to consolidate different formulations of the complaint, if any, so that only one complaint is endorsed to the plenary for transmittal to the Senate. The court observed that there is a fundamental difference
between the first and second modes of initiating impeachment complaints. Thus, it said, and I quote, Article 11, Section 3, subsections 2 and 3 cover the first mode of initiating an impeachment complaint. Article 11, Section 3, subsection 4 covers the second mode of initiating an impeachment complaint. In the first mode, impeachment is initiated through the regular and deliberative process in the House of Representatives. A verified complaint may be filed either by a member of the House or by a private citizen with the endorsement of a member. Upon filing, the complaint is referred to the House Committee on Justice, which evaluates its sufficiency in form and substance and conducts the appropriate hearings. Iyak na naman sila. Binasura yung impeachment ni Bibi Sara. Woo! Wagi na naman si Bibi Sara. Di ba? Oo, ang sabi pa dito, a Supreme Court decision on article of impeachment versus Bibi Sara Duterte can't be appealed. January 29, 2026. So meaning to say, hindi na pwedeng i-apila. Wala na. Nabasura na. Ngayon, ito ang tema. So, papasok ngayon, matatapos ngayong February 6, doon na naman sila magpa-file. Kasi tapos na yung one year bar rule at nabasura na, magpa-file na naman sila na, ano palibagong kwento nyo na naman? Kukwentuhan nyo na naman kami na, ganito, meron naman bilyones na kinurakot si BP sa ganon, para mapailan nyo. Ganto na naman at meron kayong ebidensya kuno na si Ramil Madriaga ay bagman ni Bibi Sara. Ganon na naman. Ganon ang ipapamukha nyo sa taong bayan para maipile nyo naman yung panibagong complaint. Ganon ba? Wow! Oo, puntahan natin dito. Ituloy natin yung usapin dito sa sagot ni Bibi Sara. Sagot ba ni Bibi Sara o sagot ng Supreme Court? Ito. Samantala, iginiit naman ng Korte Suprema na hindi na pwedeng iapila ang desisyong nagdeklarang labag sa konstitusyon ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Binasura na. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Steve Reyes. Steve! Yes, Tony, hindi natatanggapin pa ng Korte Suprema ang anumang motion o apila sa desisyong pinagtibay ng Korte Suprema na nagbabasura sa motion for reconsideration ng Kamara na umihiling na gawing valid ang ika-4 na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw naman ni Atty. Cabil Tumaiting, tagapagsalita ng Korte Suprema, na pwede pa rin sampahan ng impeachment complaint ang pangalawang Pangulo sa Pebrero 6 Ayan kung na, kailan diba? matapos ang one-year bar rule. Sabi ko sa inyo yun ang tema nila ngayon. Doon sila magpo-focus kasi nabasura na Actually, ina-archive lang yan. So, yung article of impeachment, yung pang-apat na complaint, yun ang hinahabol ng mga drobo. Akala nila magtatagumpay sila. Nagdesisyon na Supreme Court, basura na yan. Wala kayong appeal-appeal, hindi pwedeng ganun. Tapos na ang 1 year ba? Doon sila papasok. Lalong-lalo na, abangan nyo yung pangit na asong ulul, asong aw-aw ng aw-aw. Abangan nyo yan. Siya ang magsisimula na naman yan kasi, hindi yung mabante, yung pang-apat na impeachment complaint. Ngayon, di ba nag-file yan sa ombudsman si Aw-Aw ng plunder at graft. Baka yun din ang gagawin nilang ground para maisampa yung impeachment complaint ngayong 2026. Alamin pa natin. Sa desisyon, nilinaw din ng Korte Suprema na ang unang 3 impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo ay hindi na isama sa order of business ng Kamara sa loob ng 10 session days. Ang session day ay tumutukoy sa calendar day na may sesyon ng Kamara at hindi lamang bilang legislative session day. Base naman sa kaso ng Gutierrez versus House of Representatives, binigyan din ng Korte Suprema na para umandar ang 1 year bar rule ay dapat kapag naipasa na sa Committee on Justice. Hindi na isama sa order of business sa loob ng 10 session days o walang articles of impeachment na naipadala sa Senado bago mag-adjourn ng Kamara, sinedie. At yan ang palitang kupya. Kita nyo na. Sa abangan natin sa sa February, doon sila mangungulit na naman. Ang dami nila dyan. Andyan yung Makabayan, kung sino-sino pa ang bagong karakter na makikita nyo. Pero kahit anong gawin nila, wala. Hindi sila aabante kay BP Sara.
Sino to? Kung siya at yung nagpaliwanag sa issue mano na pagharang ng impeachment ni BP Sara. O talaga? Huwag ka na nga. Wala ka namang kakwenta-kwenta eh. Diba? Yan yung mga aso ni Tamba. O yan, yung mga yan. Marami yan. Grupo ng mga dorobo. Oo. Unconstitutional. Supreme Court pinagtibay na labag sa saligang batas ang impeachment versus BP Sara. O, ayun na nga. Pinaliwanag na. Woo! Sistema ng Pilipinas dapat maging federalism. Matagal na sinusulong ni Tatay Digong yan eh. Marami lang umangal kasi hindi sila magkakapera. Di ba ang federalismo, halimbawa, paliwanag natin ng konti lang Kung ikaw ay nasa Mindanao at part ka ng Davao, specific sa Davao, kung ang Davao, ikaw ang pondo niya, nasa iyo, pagandahin mo. Oo, hindi na pwede yung pondo ng Davao i-transfer sa NCR. Hindi. So, mas maganda ang federalismo kasi kung mabait ang namumuno at maayos, gaganda at gaganda ang isang lungsod o isang city. Pero kung magnanakaw at hindi federalismo, magnanakaw na uubusin na kawawa. Diba? Ganon sana kaganda kung yung sinusulong ni Tatay Digong naging maayos. Pagpapawalang bisa sa resolusyon ng ombudsman kaugnay sa pagkaso, saan na naman to? Kakaso kay Saldico? Anong usapin to? Mukhang mukhang ang tawag nito? Mukhang pagpapawalang bisa sa resolusyon. Alamin nga natin to. Mukhang nakakalito to Pagpapawalang bisa sa mga resolusyon ng Pasok. Ibig bang sabihin nito ay tukoy na ang kinaroroonan ngayon ni Zaldico? Nako, yan na. Magandang tanghali, Ella. Kung pagbabatayan lamang natin yung dokumento na naka-attach doon sa petisyon na inihain ni dating Congressman Zaldico. Diyan inihain ni sa Korte Suprema. Nako, nawala. Bakit? Nangyari? Ulit-ulit. Makikita natin doon na siya ay nasa Sweden, nitong buwan Sweden, okay. earlier this month ng buwan ng Enero. Nanghain ng petisyon sa Korte Suprema si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Makikita na nasa Stockholm, Sweden, Ko nitong buwan ng Enero. Sa kanyang petisyon, hinihiling ni Ko sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang resolusyon ng Office of the Ombudsman noong November 14, 2025. Yan. Pinakakasuhan ng Ombudsman si Ko at iba pang mga individual ng paglabag sa anti-graft law at malversation of public funds through falsification of public document. Kaugnay ito ng 289 million pesos na flood control projects sa Nawan Oriental, Mindoro. Ayon sa kampo ni Ko, nalabag ang karapatan ng dating mambabatas na siya ay maimpormahan. Ang pagdinig umano sa reklamo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ay closed door. Umabuso din umano sa diskresyon o pagpapasya ang ombudsman dahil walang anumang utos na maghain ito ng kanyang kontra sa laysay. Hindi rin umano binigyan ng kopya si Ko ng case records sa preliminary investigation. Minadali din umano ng ombudsman ang ginawang investigasyon. Binigyan ng diin ang kampo ni Ko, walang sapat na batayan para kasuhan ang dating kongresista. Kasama sa hiling nito na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan ang ombudsman na ipatupad ang resolusyon nito na siya ay makasuhan. Nako, ano kaya ang kalalabasan? Ano kaya ang kalalabasan nito? Bakit mayroong mga ganon na motion? Totoo kaya lahat ng kwento dito? Mas maniniwala ako kay BP Sara. PRRD may binigay na instruction kay BP Sara. Ano yun? Mamumuno na ba si BP Sara? Yan ang hinihiling ng taong bayan. Umupo ka na, BP Sara, palitan mo na to si Bongit at wala namang nagagawang matino yan. VP Inday, good afternoon. How are you today, ma'am? I'm okay. I'm happy to see na umuunlad na ang ating mga kababayan. 4 na iPhone 17 ang nakikita ko. 1, 2, 3, 4.
iPhone 17 yan, ma'am, no? 4 na iPhone 17 po ang kaharap ko. Okay lang. Okay lang. I'm okay. Ma'am, VP Inday, kamusta po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman siya. Wala na kaming nakain na snacks dahil naubos na namin lahat ng snacks doon sa vendo. So, wala pang refill. So, na lang po na siya. Zero. VP Inday, were you able to ask the former president about the question yesterday? Yes. Ang tanong kahapon ay merong concern ang mga detractors at ang mga supporters sa legal team ni President Duterte na hindi sila satisfied sa ginagawa ng legal team. Tama ba ang pagka-ano ko? Yes, ma'am. Oo, tama ang sabi ko sa tanong. At tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko exactly kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka pa satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay. Ano kaya yun? Sabahin sa legal team. So, hindi ko nasabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman ay hindi na mahalaga. Yes, ma'am. Ma'am, is there anything that you want to convey to the Filipino people closely still following the situation of the former president before the International Criminal Court? Pasalamat pa rin lagi. Yun naman na yung aking message lagi sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako dahil halos mag-1 taon na at sigurado ako lalampas ito ng 1 taon pa. Kaso, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC. At nandyan ang ating mga kababayan na magpakita ng moral support, magpakita ng kanilang pagpunta dito sa Duterte Street. Gumagastos sila ng sarili nilang pera para pumunta dito at magpakita ng suporta sa buong mundo, hindi lang sa Netherlands. At syempre, ang pinakamahalaga dyan is yung dasal dahil napakalakas ng power of prayers kung marami ang nagdarasal. Yes, ma'am. VP Inday, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ma'am. Maraming salamat din sa inyong lahat na nandito at sa lahat ng mga kababayan natin na online na nagsusubaybay at sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo dito araw-araw na nandito kayo at nagpapakita kayo ng suporta. Maraming salamat dahil sigurado ako nakakatulong yon sa mood, uplifting the mood of former President Rodrigo Duterte. Dahil lagi yan kapag pumapasok ako doon, binabanggit ko sa kanya na merong mga Filipinos sa labas at sinasabi niya, tinanong niya ako, bumabati ba sila sa iyo? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, yung mga Pinoy dito, hindi man sila suplada. Sabi ko, bumabati sila sa akin. Meron lang minsan, sabi ko, hindi sila bumabati kasi parang paniwala ko, nagdududa sila kung ako ba yan o hindi. Dahil mukha akong local. Hindi mukhang Pilipina. So baka nag-iisip pa sila kung Sara ba ni Odile. At syempre pag hindi ako nagsalita, lalo nilang hindi malaman na ako yun. So yun lang. Yun. At napanggit ko yan sa kanya kanina. Sabi niya, pinapansin ka ba nila? Sabi ko, oo, binabati nila. Thank you, VP. Yun. Kita nyo, maganda yung instruction. Sabi rito, binigyan na ng instruction. Sana instruction ni Tatay Digong, no? Na, Inday, umupo ka na. Palitan mo na yan, si Bonget. Yan ang dapat instruction ni Tatay Digong. Ayan. Naaasar na ako kay Bonget. Palitan mo na yan, Inday. Ikaw na ang presidente. Yun. Approve na approve sa atin yun. Kaya talaga na mga hinihintay ng taong bayan, na umupo na si BP Sara. Lahat ng mga pandodorobo nila,
ni Bongit, yung alagad niya, yung mga nababalita at yung mga alipores, yung mga aw-aw niya na umaatake kay Inday Sara, kay Bibi, agoy kayo. Back to you kayo pagdating ng panahon. Kaya galingan nyo ng husto, Meron nga ako nabalitaan, ayaw na magsalita, eh. Oo, kasi natatakot sila baka yung kay Cara David madagdagan. Oo, huwag kayong mapakasiguro, magaling yung dila ni Miss Cara David. Baka mamaya kayo na next. Hindi natin masabi. Oo, yung hindi lumalabas sa mga interview, malupit na pala ang sakit. Malubhan na bang tama ng bituka? Yan ang inaantay ng taong bayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, tututo kayo lagi. At pakiusap natin sa inyo, i-share nyo lagi yung video natin. Huwag kayong kayong kampante na nanonood lang kayo. Oo, pag halimbawa, napanood nyo, i-share nyo kasi maganda yung natin yung mga reaction video natin informative, di ba? Kaya kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, paki-like and share. Bye-bye!